nandito na naman tayo at ito, bago tayo matulog aba. Wait na magsata. So na si Team Tarp. Ito to si Team Tarp. So yun mga braderos, so sige, sasagot na ako bakit po nga ba binura yung video na yan. At Kasi napansin nyo, di ba, Mabsat? Nag-post itong si Playboy. Inasawa niya yung 13 years old ba yun? Diyos ko po, Rudy. Wala pa yatang 18 hanggang itong inasawa niya. Pero but anyway, Mabsat, bago natin ikuan yan, pinagpo-post kasi to, mga Mabsat, no? Pinagpo-post niya, tapos pinangalanan niya si Trillanes. Ngayon, sinare ni Trillanes, burahin mo yung video fake news mo. Kasi parang sinabi niya may binayad daw si Trillanes sa mga nakausap niya, mga 18 marites. Inaalok daw niya ng 5 million or 10 million yata yun. Sinabi niya. Kaso nga lang, binura niya. Ngayon, nag-explain siya kung bakit niya binura. isa sa mga nagpayo sa akin ay si... Na ako po, ang magpapayo sa'yo, si Cookie pa. Ay, Diyos ko Lord Rudy, kabahan ka dyan. Kung nagsama-sama kayo, talagang kumag kayo. Cookie ka pala humingi ng payo. Diyos ko pa. Banat Bay. So, Tingnan nga natin. Ano bang payo ni Cookie sa'yo? bakit nga ba natin binura yung bay? Kasi ganito yan. Tayo po ay hindi naman mga ordinaryo na vlogger. Tayo ay parte ng SMNI. Tayo ay mga professional na anchor din ng SMNI. Wow, professional anchor. Hindi lang daw sila vlogger, professional anchor daw. Professional anchor? Wow! Sir Leonardo, professional anchor daw tong mga to. O sige, tuloy natin tong kahibangan nila. So, bilang isang professional, dapat lagi mong hihingin ang panig ng kabila. Agoy, ginawa nyo pa yun? Lagi? Laging hinihingi ang panig ng kabila. Kailan nyo ginawa yun, mga kumag? Isang side lang naman ang nasa utak nyo. Kayong magarapata. Ay, Diyos ko po, sino pinagloloko nyo? Takot ang engkanto kay Senator Trillanes, dinilit ang post. Magpalusot pa ang Pala ka na, Team 30. Makikinig kami sa'yo ngayon. animal kay Kuno, ginpa-delete ni Bayad Bay kay Kuno, mga professional anchor. Stupida. Kailan ka lang naging professional anchor? Ang dami niyang anchor. Mga pilingo, no? Professional anchor daw sila. Anchor! Tandaan natin, ito basahin ko Ang isang vlogger na naging host sa SMNI ay maituturing na professional TV host o black timer talent sa telebisyon. Ngunit hindi otomatikong matawag na professional news anchor or legitimate na journalist. So huwag kang magpilingon, bayad-bay ng animal ka para sabihin mo nga na professional anchor na sila. Hello! Professional anchor man. Paano kayo naging professional anchor? Sige nga. Bakit hindi kayo ituturing ng marami na professional news anchor? Number one, syempre, kakulangan sa code of ethics. Wala kayo niyan. Ang isang tunay na professional news anchor ay sumusunod sa mahigit na pamantayan ng pamamahayag gaya ng kawalan ng kinikilingan. O, di ba? Pero alam naman natin na Duterte kayo. Tama, walang kinikilingan. Pero kahit sabi ka, kahit sunugin mo, kubaran mo itong mga to, mangangamoy Duterte tong mga to. Kahit anong klase nyo. Duterte talaga. Hindi yan neutral. Pistado ang kulay. Pagpapatunay ng katotohanan, o kailan ba kayo nagsasabi ng totoo nga hindi ka mo, ikaw bayad-bay, ginasumpa at agad ka. Or nagpa-fact checking, di ba kayo yung fake news factory? Fake news factor. Tagagawa talaga ng fake news. At patas na pagbabalita, o kailan ba kayo nagpapatas ng balita? Diyan, patas yung mukha, siguro, no? Maraming mga vloggers at host sa SMNI ang kinikilala sa pagiging lantad na partisan, may pinapanigan. Partisan ka mo yan, at initingnan bilang mga komentarista at propagandista. Agree tayo kay Team 30 dito. Diyos ko. Sige, Banat, Kabsat. ang tingin sa inyo sa tao, komentarista kag propagandista.
No, imbes nga taga-balita, mga propagandista ka mo. Ayon sa mga pagdinig sa gobyerno, may mga kilalang host ang SMNI na hindi rehistrado o accredited ng kapisan ng broadcaster ng Pilipinas. Correct. Hindi sila rehistrado kasi wala naman silang pinag-aralan. Di ba? Ayaw lang nating magsalita pero alam natin dyan, yung isa dyan, nangangarap lang. Yung isa nag-graduate naman pero hindi sa pagiging journalist, no? Pero yung isa diyan nangangapa, no? Nang biktima pa ng bata. Diyos ko pa. Pilipinas na siyang Yung isa ngongo pa. Diyos ko po, Rudy. nagpapatupad ng profesional na pamantayan sa broadcasting sa Pilipinas. Paano kayo maging miyembro ng professional anchor kung hindi naman kayo miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, bayad-bay nga pilingon. Ito, tingnan natin, basahin natin. Vlogging versus journalism. Binigyang diin ng veteranong mamahayag sa mga pandinig sa Kongreso na ang simpleng pagbablog o pagkakaroon ng milyong-milyong followers ay hindi sapat para maging isang tunay na mamahayag o journalist. Kung hindi naman sumasailalim sa proseso ng vetting at pananagutan sa batas ng media. Sa madaling salita, sila ay profesional na tagapagsalita o host sa usapin ng trabaho. Ngunit sa usapin ng tradisyon at tipikal na pamamahayag, mas tinitingnan sila bilang mga opinion makers, influencers, o political commentators sa halip na mga tunay na news anchor. Anchor? Gets nyo? Kaya wag kang pilingon, bayad-bay para sabihin mo na pinatigil mo itong Engkanto na to pina-delete niya daw sa Engkanto yung post niya tungkol kay Senator Trillanes na nagbibintang sila nga may 10 million daw na ibabayad sa mga minions. Wag niyong ilusot para sabihin yung mga professional anchor kayo dyan. Ha? Hindi kayo professional anchor, mga propagandista. Ang totoo dyan, takot talaga sila kasi kakasuhan na sila ni Trillanes. Huling babala. Dapat kasi kay Trillanes, hindi niya na binabala. Kinasuhan na dapat. Diba? Hindi na pinagbibigyan. Pero mapait pa rin si Trillanes, binigyan pa rin ng warning ang Diyos ko po, Lord. Ayo. Ato, puntahan natin, Banat by versus Attorney Claire. Ito vlogger versus journalism to Meron tayong announcement. Wait lang, balikan lang natin yung video. May video to eh. Sama-sama po na meron tayo. May video to eh. Napanood niyo yun, Mabsat? Napanood niyo yun? Sama-sama kayo dyan? Hindi. Ano yung video yun? Teka lang. Attorney Claire versus Banat by debate. Nakuha ng GMA. Lang Kung lang natin yun, mga kapsat. Oops. Actually, yun nga yung naging problem. Nagkapalit ko Pero napanood niyo yun, mga kapsat. Actually, tinapik na natin yun nun eh. Tos Gusto ko lang. Ito. galing sa, Ito. tos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion. Tos galing sa taas. Bitin. May mas mahaba yun. To freedom of expression, which May mas mahaba dun. kung ganito Mga sa'yo, attorney, kitang-kita mo. Okay. Can anybody choose to defy the... May mas mahaba yun eh. Napanood niyo yan, Mabsat. Mga sa'yo, attorney, kitang-kita. Yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan, ang mainstream media ba o ang
mga influencer. Ayan. Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi. Hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos, na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KO. Nga rin. May natatignal natin. Yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan, fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos, na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KO. Nakpo. Anong nangyari? Bakit biglang nawawala yung signal? Diyos ko po. Basta ganito lang yan, Mabsat, no? Sa mga Ang nakapanood. mga pulis na pumasok doon. Ako po na andon. Nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Ang tanong ay ito. Bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa baling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisadong ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. Mamamayang Pilipino. Claire, hindi ba parang okay naman na ang opinion? Ano yung fake news? Example, Claire, hindi ba naman yung tinatawag na information. Ano yung fake news? Example na lang. Sabihin natin dito ha, ito ay nasa news naman. Hindi naman kailangan na sabihin na wala dito. Yung tungkol sa pinag-utos di umano ng Supreme Court, ng TRO. Pero wala naman. Mismong Supreme Court ang umalma rito. Yun palang tahasang fake news na yon. So hindi naman pinag-uusapan dito ang opinion. Yun ay factual. So maliban doon, kitang-kita kagad na merong mali siya sa pagbibigay ng ganitong klaseng fake news or disinformation. Okay, so would you like to react sa kanila pong sinabi? Kaya kanina sabi nga natin, siguro kaya yung social media influencers ay nasasabing hindi organisado. Dahil unang-una pa lang, meron ditong house rules na huwag babanggitin. Sana ang mga events o tao o okasyon na hindi kasama rito sa itong ating programa ngayon. Pero tanungin ko na po si Mr. Byron. You live to your name. You live up to your name. Banat. So when you said na walang utos galing sa taas. Okay? Paano mo? O hindi. Ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, pwede pinatutukuyan nyo ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas. Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion. Correct?
Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na Correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my this opinion. is not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito ay aking opinion. Si Claire. Example na lang, sabihin natin dito ha, ito ay nasa news naman. Mamamayang Pilipino. Yung fourth impeachment complaint. Yes. Na-transmit sa Gumalaw ba Senado. yung tatlong